ikana para may kinaya pa. Ang gilagay, itang na kayo, di ba, modular tayo? So, hindi na na-observe ng teacher kasi module ang pinapadala. Taas na biyang grado. Kabalunatan. Taas na yung grado. Pero, kung mag-limited face-to-face tayo, na ano tayo na-complete sa isang natin, nakita na din ako nga na agad siya nasa repetitive action. Ako ang teacher niya sa ano, siya lang ang hindi ipapasok ng teacher sa anong parent niya sa limited face-to-face. Ang iba, nakapasok. So bago lang din yung time na yun, ang limited face-to-face, bago lang na yun namatay ang papa niya sa COVID. Kaya parang may trauma pa ang mother. No? So hindi ito, naglaki siya, hindi talaga na, English speaking yan siya. Right? Siguro, don't be afraid. So, galing ko sa akin, sabi ko sa parent, ano talaga nila i-enroll doon sa may regular. So, doon sa regular, problem siya ng teacher. Beginner talaga siya, wala as in, wala pa. Sunod, nakapasa kay taas yung grado kasi 55, di ba bibulan mo daw pinapa-fill ako? Para makita ng teacher na parang conditional, 75 lang talaga yung grado. So pagdating doon, failure, pagka-next failure, so another failure, doon na naka-decide ang parent. Yung napunta dito ang People Therapy Center, yung last June 11, ipa-assist siya ng parent doon. So sabi ng Ripple, mayroon talaga siya global delay. Delay talaga siya. Tapos makita ko sa physical niya, hindi siya lumalaki. May mga broken siya dito sa harapan. Parang ano siya. Pero una-una doon, sabi ng teacher is, may behavioral problem. Ang lang po din, iba-manage mo na ako siya kay pagkaklos sa ako. Agustino. Dahil po siya, na siya, LD siya, learning difficulty. Difficulty in writing, hindi ko siya bigyan. Sama. Sige dito, tawagan ko stand. Ako iyak na, natakunan ko yung mga teacher ko. Hindi tatlo na kwad sa mga. So, kani siya from coronadal siya behavioral. Gusto na natin i-transfer siya dito, balik siya dito, pero kay para basta nagdako yung lawas, ano may yung classmate mga kagunay ng alis sa sunod, pero di mo sa di pa siya kapasama dito sa regular. Hold sa naman siya parang Sir Tabieros, parang dapat dito lang pakinado. Basta pag-forward na dito, dako na kanila sino mas dako na kasi sa na ano yung forward karon autistic ay autism learner with autism na-forward siya dito napano namin yung behavior dito sa sige lakaw stay na siya pero ang lawas maggamay na kung ate na siya dito ngayon na siya karon siya ang magiging contestant ng grade 1 sa drawing ay poster making contest. Siya ang tatawag contestant din na na-forward na ako siya dito sa grade 1. Ang nila, dili sila ka istorya, dili sila ka sulat, mangita pa o strength nila, kasi ilang strength, mauna lang kung i-develop na to, writing, kung maka-write sila, at saka ang drawing, aesthetic, nila, aesthetic skills. So, karamihan dito, hindi pa nila maano ang colors. Ito si Kuya, hindi pa niya ma-identify ang maano ang color, kasi sabi ng mama, color blind. Sabi, hindi color blind. Hindi siya color blind, minsan, pag ano niya na lip, malala din niya na green. Ang ano talaga sa kanya, natutukan talaga siya. Pero ito, galing ito sa grade 3, galing sa grade 3, next sa kasi maputi, galing sila sa grade 3. Pero dapat ituro namin sana sa kanila is cursive writing na yun man, kay transition ng grade 3, di ba may ano sila, may cursive. Ayaw na nila doon, kaya nagsamok sila, kaya hindi sila marunong magsulat. Pero yung sa ano naman, ma'am, yung face-to-face lang po tayo kay pag-suspend, play. Pero pag alam natin na yung bata, kaya niya magsulat, kung okay sa sulat, pwede na sila magbasa din po. So, meron kami sa ADHD namin, kahit hindi siya makasalita, pero almost 3 years na din si Suherni na. 2 years. Pero dahan-dahan namin siya magbasa para mag-ready na siya mag-forward sa grade 1. Ngayon, Suher, magbasa tayo, ha? Magkabasa yan siya. Dito. Ma'am, kasi sabi mo kayo nag-aling sa dito. Ibig sabihin,
before, na-miss ko sa regular class. Hindi sir, kasi yung dinayat pa ang parents, hindi pa niya matanggap na may difficulty ang anak niya. Nagareklamo na ang kinder teacher, hindi pa maano kay modular. Grade 1 ako nasabi na may difficulty siya. Wala pa kami nagtatayo ng SLED, arap sila sa regular. Pag grade 1 niya, pag grade 2 niya, nagsugod ang SLED. Pag sugod dito, bisita na lang ng teacher na ito alam ng gapo niya. Among gapo siya sir, difficulty in remembering. Pagka next school year, nalimpan niya pati pangalan. Pag-assist ang report therapy, wala na teacher sa alphabet. Isa i-dictate pa naman ang pangalan niya A, L, F, E, R, D. Hindi lang niya man bilog na lang. Oh, difficulty in remembering. Nakapasa siya, tapos siring sa nanay niya, pag siring na may na ano na to, mga expert na to sa kanagkan psychology, kita teacher mo, kita wala ito na sila kita na sila na may ano difficulty siya. So gibalik naman siya sa manuscript. Dito na magkamot kami naman, balik naman kami sa grade 1. Balik naman kami kung identify sa mga kabalo siya mag-count, sila yung parents ha. Ma'am, kabalo na siya mag-count. Marami ng parents na sila sa nagkakot sa kinder. Kabalo na siya mag-alphabet. Pero katudlo ko din ang letter B, hindi niya matudlo. Ano ang beginning ng papaya, hindi niya matudlo. Basahin ko nga, count 1 to 10, 1 to 20, makakount siya. Katudlo ko number 7, hindi ko niya matudlo number 7. Count the full 7 balls, wala man, hindi siya makakano. Istorya lang sa parents na kabalo ka, memorize na memorize na ito. Ganyan mo ng parents, diba? In denial. Ang kari sila tira place sila. Lahat po nang nag-enroll sa amin, first po is yung parents talaga acceptance nila sa bata. Kahit na sabihin ni teacher na obvious naman sa anak niya, pero lagi ako nag-right na magsabi na, ay may something sa bata. So, hintayin namin na yung parents na mag-campaign. Actually, na-encounter lang natin ng parents. Daw parang nag-introduce na kami sa kanila na may something ang bata. Ayaw talaga ng parents kasi first is mahiya sila din ba. Then, sige, ikaw mag-observe sa anak niyo po, tingnan niyo sa classroom. So, ngayon din may nag-enroll na yung kinder sila. Ayaw talaga ng parents, mga professional man din ba. So, pag-alis year, napunta na dito ang parents, nag-iyak na. Teacher, yung anak mo maka-istorbo talaga sa classroom. Nakita ko yung teacher niya, gihabol sa kanya. Lahat ng classmate niya nakaupo. Tapos siya, nag-ikot-ikot lang. So doon na kami mag-accept sa kanila. Okay, ikaw, anong decision mo? Ito talaga ang anak namin. So, parents talaga kasi pag kami magsabi na yung anak mo, maka-insulto din, at saka magkakonflict din tayo sa parents. Kasi ang sabi naman talaga nila, delay lang man ang anak namin. Yun talaga ang number 1. Wala daw sa lahat ng sa encounter na wala sa lahat ng gano'n. Kasi kung parang sustain ba sila takdan. Pero nakabot din rin, ano man sila, ano ang bata, matutulog. Pagtindog pa lang niya, nagkatuwan siya sa sunsang room, pagtindog pa lang niya, i-on ko kaagad ang attention na no, let's sit down. No, we will sit on the floor. Baka sunod sila, kahit kung marang sila sa regular program, hindi na napapansin sila. Ay, hindi, gamay lang sila, pinalimit ko na ako ng ano, kung worst din ang bata na pagtunga lang sila o siya lang isa. So, ito sila, halos magkasabay. Kung ilagay natin, grade 3 na sila. 3 years na kami sa SNED, sila 3 years na din. Nag 3 years sila sa regular. Ang i-compare natin din, memorize nila ang number, letter, makabasa. Pero yung nahalo po sa regular, kaya hindi naman din maano talaga ni teacher na siya lang ang bigyan ng attention. Behind talaga siya. So, meron kami yung sa ADHD, nag-start talaga sila dito. Until na may progress na po na makabasa din siya. Okay, so hire, basahin natin. O, dito tayo. Lakasan. Okay. Okay, ito. Sa.
yun?